ano, di ba? Ano po yung position ni Sir Ronnie? 107 na angat tayo, party list. Okay. So you're headed where, sir? Bohol. Bohol, right? Bohol, that's where I'm going to Bohol. That's where you're going. Yeah, Saan, sir, sa Baclayon, the oldest, where the oldest stone church built. Baclayon, Bohol. And the first Catholic church. Eh. Okay. So, just behind it is our house. Doon na siya born and raised yung father ko. Okay, tapos sir, balik din kayo agad. Balik din kagad. After 5 days. So you're going to magkabakasyon? Siyempre, relax muna Panglao. So I'm inviting everyone to go to Panglao. Bisitahin ulit po natin ang Panglao. Tapos Sir Duterte, yes, of course. you're voting for him and Cayetano? Yeah, I'm endorsing it. I composed a song for him because I believe in him. And I believe in his advocacy, his love and passion for the rights of the people. Sir, Cayetano rin? Of course, yeah. Cayetano. Sir, anong masasabi niyo, sir, dun sa last-ditch effort ng Aquino? It's so desperate. It's so nakakaawa. Sa totoo lang, nakakaawa. Kasi, unang-una, dapat talaga isipin nila yung pinaglaban ng kanilang mga lolo, tatay ni Ninoy. The freedom that the father of Ninoy fought for is not this kind of freedom that they're fighting right now for. So, yung freedom na yun ay talagang totoong kalayaan para sa karapatan ng mga Pilipino. Makikita naman natin, hindi naman bulag at tanga mga Pilipino para mag-ipon-ipon para sa walang kakwenta-kwentang pinaglalaban. Makikita yan. Yan din yun. The same din yun. Kasi nalalaman, alam ng hindi po tanga ang Pilipino. Yung po uulitin ko lang po. And also for Marcos, yung grandfather niya and his father fought for the same spirit, karapatan ng mga Pilipino. So wag natin sayangin po yun. Yun lang po. Because ako, naniniwala ako sa mga ano nila, mga ninuno nila. What do you like most, sir, about Duterte's plan? Sa akin yung kanyang sincerity for the right of the people. Wala na akong pakialam doon kung ano yung sinasabi nilang mga curses niya, mura niya sa bad mouth niya or whatever. But siya, galit siya. Naniniwala ako doon kahit hindi niya sabihin niyo, galit siya para sa mga tao. Kasi talagang ang Pilipino kasi kapag hindi tayo ang involved, hindi pa tayo magagalit eh. Pero kapag anak na natin yung involved at kapag anak na natin ang nahihirapan, doon pa lang tayo magagalit. No. Dapat po magalit na tayo because hindi po dapat natin matiis yung kapag tayo po kasi ay komportable sa ating kalagayan, eh, hindi natin sila, wala na tayong pakialam. No. Dapat kumilos tayo. Hindi lang puro salita tayo. Dapat sumama tayo. We should get involved because we're talking about the future of this nation, the future of our children. Don't worry, magiging proud po yung mga anak natin na yan sa atin na yung mga magulang ko pinaglaban ang sitwasyon ko ngayong araw na. That's it.